Ito magandang topic yung dapat natin pag-usapan. Kasi bilang OFW, hindi namin nalalaman yan na biglaan pa lang may mga pagtaas ng presyo. Alam mo, maganda yung pag-usapan natin ngayon. Sige, ano yan? Gusto ko itanong sa'yo, gaano kahirap yung pagiging asawa ng isang OFW? Madali lang sagutin yan. How to hard to control budgeting in the Philippines? Sige nga. Kwento mo naman sa amin. Unang-una sa pamamalengke, hindi ganun kadali. Tuwing katapusan, magpapadala ka. Oo, kasi every end of the month, yung sweldo namin dito sa Germany, particularly. Magpapadala ka. Syempre, unang-una kong gagawin, mamalengke. Yan. Yan ang unang gagawin ko. Pinakamasayang topic to, di ba? Malengke. Syempre, pumamalengke mo, pagkuha mo ng pera, diretso ka palengke, syempre. Pag namalengke ka, ang una mong aanihin, syempre, yung... Grocery, di ba? Normal. Yung normal naman yung grocery, pero mas uunahin kong mamalengke sa palengke mismo. Kasi, Maganda pag-usapan natin, gaano kamahal sa Pilipinas? Kasi, paano mababudget yung naipadala ng isang OFW? Siyempre, masabi natin na yung iba, maliit yung padala, di ba? Depende naman yan, di ba? Paano nababudget ng isang pamilya? Mahirap i-budget, lalo na sa tutusin kung ang pamilya mo malaki. Katulad ng namin, 4 ang anak namin. Kumbaga, 5, kasama si Jam, di ba? Kasama si Ate Jam. Kumbaga sa 5 anak, syempre yung 3 doon nag-aaral. Kumbaga last year, bago kami pumunta dito, may inflation na nangyari. Kumbaga, tumataas na yung bilihin. Dati, sa totoo bibili ka lang ng manok ngayong araw. Ang manok sabihin natin 150. Kinabukasan. Anong year yun? Ganong presyo? Baka ngayon, mas mataas na ngayon yung presyo. 2023 pa yung... 150 to 180, mga ganon. 150 pa yung... Kunyari, yung nangyari talaga, ngayong araw, na malengke ka ng Biyernes, 150 na ang 1 kilo ng manok. Tapos, next other day, Sabado, tataas na ng 160 to 180 yung... Yung pinakamagandang topic kasi ibang OFW hindi alam yung mga ganyan pangyayari. Mga gulay, sibuyas. Kumbaga gusto mong bumili, hindi ka na mapapabili. Lalo na yung inflation na pagtaas ng sibuyas. For example, sa isang pamalingkihan, let's say parang may 3,000 ka, ano yung mga mabibili mo doon? Ang mabibili sa 3,000, karne, manok, baboy, buto-buto, isda, ano yun, for gulay. 1 week, umabot minsan ng 2 weeks, or... 1 week and 2 or 3 days. Ganun. Ganun lang. Magkano yung mga presyo dati? Yung maganda. Since na mag-1 year ka dito sa Germany, magkano yung presyo way back 2023 nung namamalengke ka pa sa Pilipinas? Yung namamalengke ako, sample lang yung isda, kasi syempre kailangan i-budgeting mo yung 3,000. Yung mga bangus, for example. Yung bangus, nasa 100 to 110, ang tilapia, 90 or to 100. Ang manok, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, 150 to 180. Depende sa araw. Yung 3,000 na pinag-uusapan namin, usually kasi naka-divide yan. Yung para sa karne, sa grocery mga magkano ang gastos? Sa grocery, 1,005, 2,000, parang ganun. For 1 week, no? Kasama na yung mga, or kasama minsan na 2 weeks. Hindi ko masabing 2 weeks, pero based on the experience ko, kasi sa anak ko pa lang, parang 1 week lang. 1 week. 1 week lang. Ganun pala kataas yun. Yung sa mga gulay, mga ganun naman naka-affect yung padala. Siyempre, mag-tight yung budget mo. Medyo hihigpitan mo yung pagbabudgeting yan. For 20,000 or 30,000, minsan kulang na sa isang buwan, di ba? Kulang talaga masasabi ko. Babayad pa ng kulay. Kami nga pala, may sarili kaming bahay. Kaya, right now, pinag-usapan namin yung sa mga kuryente, tubig, tsaka yung mga pambayad sa grocery, pambaon ng bata. Siyempre, nagbabaon yung mga bata. Lalo yung anak natin. Ilan yung umuwi maghapon ba nagbabaon sila ng pagkain? Nagbabaon sila ng pagkain, tapos may baon. May pera pa sila. Pera. Yun ang pinagkaiba dito sa Germany, no? Dito yung mga bata, hindi kailangan magdala ng pera, no? No, hindi kailangan. Yung mga anak natin ngayon, anong binabaon? Kailangan ang binabaon sandwich lang. Tubig, ganun. Minsan apple, orange, ganun lang yung inaano dito sa Germany. Kumpara sa Pilipinas, whole day, kanin, ulam, baon, plus baon pa.
O, tas minsan pag meron kang stock ng grocery, hindi mo na kailangan ng pera, magbaon ka na lang ng biskwit, ganun. Oo. Ngayon, ang next na question ko naman, in what point na habang nandito ko sa abroad, kasi before, ini-invite ko na yung family ko pumunta dito sa Germany to come with me. Pero ayaw pa nila. No? Dahil sa language, no? Siyempre sa atin, Pilipino at saka Tagalog at saka English. Dito, Deutsch ang pinag-uusapan, di ba? Ang usap dito. In what point or how difficult our family to process all documents para magkaroon sila ng visa? Can you tell about more regarding that process? Unang-una, stressful. Sa totoo lang. Lalo na sa Pilipinas eto based on experience ko lang talaga, guys. Una-una, sa Pilipinas, lalo nagkaroon ng pandemic, lahat yan, kailangan meron kang schedule or termin na tinatawag. Appointment sa Pilipinas. Hindi pwedeng wala kang appointment. Kasi, hindi ka papapasukin ng guard. From birth certificate, no? PSA, Sa DFA, tama. sa passport mo, yan, yung mga ganyang requirements. Lalo na sa embassy, yan, isa pa rin yan. Kailangan meron kang appointment din sa kanila. Natutuusin ang PSA, kailangan maano ka lang active ka lang sa mismong schedule nila. Pero sa tutusin ng PSA, lalo na ako ako nung kumuha ako ng PSA, yung araw na yon nakuha ko na agad. Basta may appointment. Basta may appointment ka lang. Hindi siya yung aabot ng another day or weeks or months, hindi. Yung araw na pinuntahan ko na yun din yung araw na makukuha mo yung requirements. Pero dapat tama lahat ang ilalagay mo sa form nila. Kasi kapag may mali, babalik ka na naman sa another day for another schedule ulit. Regarding sa passport, gaano katagal umaabot yun? Maabot siya ng, hindi ko masabing 1 week Kasi, interesting. sa totoosin, mahirap din mag-ano sa DFA, lalo na pag schedule din. Ang hirap kumuha ng schedule sa DFA, sa totoo lang. Nagsubok ako kumuha nung December, pero lahat full, wala. Nung January lang ako, kumbaga nakakuha January 8 or 9. Mga ganun time. Pero in fairness sa DFA, nung napasa nila ng requirements, mabilis lumabas. Within 1 or 2 weeks, lumabas na yung no? Basta February 8 ko nakuha din mismo ang passport So, namin. maganda na rin yung pinagbago sa DFA, sa government natin, sa government natin, no? In fairness sa kanila, thank you kasi nakapag-process yung family ko regarding sa passport, no? And then, continue, no? Na kailangan natin ma-provide yung mga list ng requirements sa embassy ng Germany, di ba? So, yung siya, nag-aral ka rin ng Deutsch online sa Philippines and then nag-exam din siya, di ba? Oo, nag-exam din ako. Pero, ano yung pinagkaiba ng pag-aaral? Kasi right now, nag-aaral ka rin ng Deutsch, nag-aaral no? ako ng Deutsch dito sa Germany. Practice. Sobrang For example, was deine Lieblings Hobbies? Yan, mga ganyan. My hobbies is Putzen. Siyempre, sa apat na anak namin, lagi siya naglilinis. No? Oo. Yung Putzen, ibig sabihin nun, naglilinis. Naglilinis ng bahay. Maya-maya linis, maya-maya. Alam mo yung tipong kalilinis mo lang, another na naman linis panibago. Parang wala kang katapusan maglinis ng bahay. Kaya talagang parang hobbies na yung lalabas talaga doon. Ano yung pinagkaiba, learning German in Philippines and German here Sa totoo in sin Germany? talaga, eto sabi ako na to, nag-online ako sa Pilipinas. Sa totoosin, wala akong naintindihan. Meron naman, pero tingin nakakapagsalita ka before, pero hindi ka ganun ka-sharp, Hindi ako no? ganun Ka-practice. kagaling magsalita. Hindi ako ganun yung makakaintindi ka. Talagang masabi mong, parang wala talagang... Right now, ano yung pagkakaiba? Let's say, for example, today, galing siya sa school. Iba kasi... Ano yung pinag-usapan niya today sa school niyo? Iba kasi, ngayon, ang inaano namin... Ano yung natanda mong question sa'yo kanina ng teacher mo? Natutusin, nag-proofong answer kami. Nag-proofong kami. Kumbaga, first telling about myself. Self. Papakilala niya yung self niya. Let's say, for example, what is deine Beruf vorher? Meine Beruf,
Ich habe Fabrikarbeiterin von Beruf. Fabric-Mitarbeit, nagtatrabaho din siya sa fabric before. Elektronische. In meine Heimat und jetzt habe ich keine Arbeiten, weil ich bin verheiratet. Und Hausfrau. Hausfrau, Entschuldigung. Oh my God. Pero I can say na yung Unterschied is maganda kasi better ka perform or makapagsalita ng Deutsch, no? So, einkaufen. Normalerweise, was sagst du? So, einkaufen. Ich kaufe, Yung usually sa school nyo, ano binibili mo? ich kaufe ein Kaffee. Yeah, Kaffee. Ja, Kaffee. Bar o the Karte? Bar. 1 euro eh. Lidl lang yun. Diba? Ngayon, ano naman yung, since na nag-process ka ng documents papunta dito sa Germany, so from the Philippines, last year, andito ka sa Germany, what's the Unterschied? Unterschied is meaning, anong pinagkaiba? So, in Germany, right now, na nandito ka, in the Philippines, ano yung mga benefits na nakita mo na nandito ka na sa... Ayun, talagang laki, sobrang laki ng pagkakaiba. Unang-una, wala akong makukuha benefits sa Pilipinas. Wala. Meron man, Meron tayo, SSS, Pag-ibig, meron, pero hindi katulad dito. Una-una sa... Maganda pag-usapan to kasi ako bilang